dito lang napapatunayan talaga na hindi nila alam pa paano talaga re-resolve itong problema natin. No, bagamat ito ay welcome para sa mga mananakay, pero katulad ng binanggit mo kanina, ay papasanin nito ng mga transport workers, no, na napakatindi na ng paghihirap na dinadanas. Halos dumoble na yung presyo ng krudo mula pa dun sa dating presyo niya. Kaya medyo talagang problematic ito. At kung hindi ito susolusyonan ng gobyerno natin, ay lalong mababaon sa utang, yung mga lalong-lalo yung mga transport co-op na nag-modernize na. Sobrang laki na ng kanilang ng expenses regarding dito sa pagtaas ng krudo. At hindi na ito kakayanin. At ang problema pa natin, itong mga mitigation na gustong ipatupad ng gobyerno ay mga band-aid solutions lang. At hanggang ngayon, mahigit 2 linggo na halos na ganito na yung problema natin. Hanggang ngayon ay inaayos pa rin nila yung mga ayuda na pwede nilang ibigay para sa mga transport workers. Ang problema natin, siyempre, para nga sa amin, ang tawag nga natin yan, band-aid solutions. So ilang araw lang yan, pakikinabangan ng mga transport workers, ng mga driver, pero tuloy-tuloy yung pagtaas, no? Kaya malaki yung problema kinakaharap natin regarding dito. Yung direction pa paano i-mitigate itong problema ito. Kami sa NCT, naglabas na tayo ng statement eh. Ang natin dito ay siyempre welcome yan, kasi alam namin sa NCT, sa amay natin, talagang ihilahin niya lahat, yung pagtaas ng krudo na to, pagtaas ng pamasahe, tapos ang mangyayari pa nga dyan, siyempre susunod dyan, bilihin na. Yun na yung sunod-sunod. Yung taas sweldo na binigay natin, para sa mga manggagawa, ay parang kulang pa ngayon kasi tataas lahat halos ng mga basic commodities natin. Kaya welcome din naman yan. Pero ang na-expect natin dito, ano naman ang mangyayari para dun sa mga driver and operator, na dahil sa pagkakasuspinde na yan, okay yan, makaka-breathing room yan para sa mga manggagawa. Pero paano naman yung mga driver? Paano naman yung mga operator? Paano yung mga kooperatiba? Kaya tinutulak natin yung expansion, yung pagpapalakas pa rin, yung pangmatagalan sana na tingin natin ay mitigation na pwedeng gawin ng government. Ito yung service contracting. Kasi nakita naman natin, ay kayang-kaya naman gawin to. Kasi noong 2021, makapag-approve nga tayo sa Bayanihan 2, para dito to mitigate, itong tinatawag nating pandemic. Ngayon ay malalaman naman tayong problema, talagang mahirap ito, kailangan ng mitigation ito. Hindi pwedeng magbibigay ka ng ayuda, ilang araw lang pakikinabangan yan, pero yung domino effect, ng pagtaas ng krudo, tataas ang pamasahe, tataas ang bilihin, lahat po yan ay magdudulot ng inflation sa atin. Kaya tayo, para sa amin, sa NCTU, gusto natin ng mitigation dyan talaga ay mag-budget ang ating gobyerno para magsagawa ng service contracting sa lahat ng gumagamit ng krudo, lalong-lalo na yung mga transport workers, yung mga mangingisda natin, yung mga magsasaka natin, yung mga delivery natin. So dapat lahat po yan ay ayudahan ng gobyerno ng hindi one time. Dapat may programa talaga.